At ito, pakinggan natin yung mismong yung mismong interview ni Magalong tungkol diyan. Ako naman si Ma'am Miss Claire Castro, kasi nga he has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin. Sabi ko sa iyo, Claire Castro, alam ni Magalong yan. Ngayon may tanong si Magalong, hindi kasama sa NEP, bakit na ilagay sa BICAM? O yung budget ng Office of the President, bakit dumoble? Yung budget ng Congress, bakit dumoble? Yung budget ng Senate, ba't nadagdagan? O yun yung dapat ipaliwanag. Yun yung ipaliwanag mo, Claire. Hindi yung kung ano-ano ang mga issues sa sinasakyan mo. Hindi mo naman masagot ng maayos kapag totoong mga tanong. Magaling ka lang sumagot pagka tungkol sa mga Duterte. Pero pag tungkol talaga sa mga issues ng bayang Pilipinas, nga. Hahamunin mo si Magalong, baka mamaya ipakita sa iyo lahat ng ebidensya niya, mataranta ka. Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang AKAP. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. Bakit kung gano'n naman pala sir, bakit pinagmamalaki natin sa mga sorties natin, sa mga speeches natin, bakit pinagmamalaki natin na parang pera ni Speaker Martin Romualdez yung mga yang AKAP and AX and so on and so forth, 'di ba? Kung hindi naman pala sa inyo. AKAP, TUPAD, MAIP, these are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD. Yan talaga yung tama. Nasa DSWD talaga yan. Kasi talagang sa kanila yan. Kaya nga 'di ba ang COMELEC tinanggal na din kayo. Dapat walang politiko na nakikisali diyan. Pero ang dami kasing mga video footages, sir, na halimbawa katulad diyan, yung isang mayor sa isang congressman sa Batangas nagbibigay tapos nagbi-bless pa sa kanya pagkabigay niya nung pera, pagbigay niya ng pera, hinahawakan niya pa sa ulo para sa Santo Papa. Hindi ba? So, ang daming ganun. At ang dami rin na nagkatulad dyan. Sa may Davao, meron din isang issue. Ito, ano lang to, chismis lang to. Pwedeng hindi totoo ito Pero may sinasabi na meron daw isang kandidato dyan sa Davao na hindi wala na siya sa gobyerno. So, private person na siya. Pero sa bigayan ng AKAP, AX at kung ano-ano pa, dyan sa Davao, nandoon siya. So, anong ibig sabihin nun? Di ba? Bakit siya nandoon bilang isang pribadong tao? Pumufront siya sa bigayan. So, anong ibig sabihin? Anong gusto mong ma-instill sa utak ng tao na yung pera na yung galing sa kanya, hindi ba? So, yun yung sinasabi dito ni Magalong na nagagamit yung mga programa na yan
para sa pampolitika, which is hindi naman talaga dapat. DOH and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. Hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Patulad nito, ito nga, sa totoo lang bawal to eh. Gamitin mo yung pangalan na 4-piece para sa party list mo. Yung 4-piece programa yun ng gobyerno eh. So iboboto ka talaga ng tao kasi ang isipin ng tao na deception talaga to. Iisipin ng tao na pag binoto ko to, baka masama ako sa 4-piece. May pera dun eh. Hindi ba? Pero yung 4-piece nito, hindi yan yung 4-piece ng gobyerno. Pero hindi nila kiniklaro yun. Kaya dapat ako bilang COMELEC chair, itong pangalan ng party list nila na 4-piece, dapat i-disqualify ko. Mali yan, sir. Huwag niyong gagamitin yung pangalan ng ahensya ng gobyerno. Halimbawa, ako, pwede ko pang gamitin na AX, AKAP party list. Pwede bang ganun? Di ba? Kasi nga iisipin ng tao na, I need to vote for this party list. Kasi namimigay ng AKAP to. Itong 4-piece party list, namimigay ng 4-piece to para masali ako. Hindi ba? So, that's panloloko na kagad yun. Pangalan pala ng party list, panloloko na eh. Experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko. Yun talaga bawal. Pero marami nga po nagkakalat ng mga videos. Kaya nga gusto ninyong manipulate yung social media, gusto ninyong i-control. It's because hindi lumalabas yan sa mga media. How can people know na may mga ganitong nangyayari? Through social media. Ngayon, mga kababayan, naintindihan nyo na siguro why they want to suppress itong social media. Diba? They want to control social media. Kasi, yung social media ang nagiging fact checkers ng mga sinasabi ng mga politiko natin. Hindi lang congressman, pati senador, mga mayor. Oo, na pag sinabi ni mayor, hindi, wala akong babae. Tapos biglang lalabas, social media, meron pala talaga. Na-videohan pala siya. So, yung totoong fact checkers talaga is yung mga netizens na may mga alam na kabulastugan ninyo. Kaya gusto nilang patahimikin at i-suppress ang social media. Magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Grace Alam mo, sa totoo lang, bilib na bilib ako kay Magalong. Sa isang bagay lang ako hindi dito bilib. Ipagneto si Libayan. Pero ibig sabihin, bilib na bilib ako kay Magalong kasi yung tapang-tapang niya. Kasi alam niya na nasa kapangyarihan itong mga ito and head on, binabangga pa rin niya. Kaya minsan bilib ako sa mga mayor na talagang involved sa mga constituents niya. Naghihirap na talaga ang bayang Pilipinas. Ang mahal na ng bilihin, ang mahal na ng tuition fee, bayaran na naman ng tuition fee mga bossing. Grabe ang taas ng tuition fee, ang taas ng bilihin, presyo ng libro, uniform. Patay na naman tayong mga Pilipino. Tapos ganito makikita mo yung mga babatas natin, kanya-kanya rin sila ng diskarte kung papaano sila magkakapera, kung paano sila magkaka-project and so on and so forth. So talaga, nakakalungkot na. Kasi puros na lang tayo denial, pero ang dami naman lumalabas sa social media na it's the other way around. So kaya magising na tayo mga Pilipino and hopefully magising na rin itong ating mga
mambabatas, itigil na natin yung mga kabulastugan natin kasi kawawa ang bayang Pilipinas kawawa ang mga Pilipino dahil sa mga ginagawa ninyong mga ganito. Kawawa talaga ang ano natin, ang susunod na generation natin, ang hina-hina pa naman ng mga susunod na henerasyon. So, yung mga Pilipino na boboto sa Mayo, lalo-lalo yung mga OFW, mauna po kayong boboto. Sa April 12, boboto na po kayo. Ipiliin po natin yung mga kandidato na talagang alam natin na magsisilbi sa atin. Ang iboboto ng ating mga OFW is party list and senators. Meron po tayong 10 senador. Kilala nyo naman na po siguro kung sino yung mga senador natin na yan, hindi ba? Syempre bukod kay Pastor Apollo Kibuloy, meron pa tayo, ayan, yung PDP, Team Duterte, ha. Regalo na natin kay Pangulo yan. Iboto na natin yung 10 kandidato natin na yan. Huwag nyo nang dagdagan. Okay na yung 10 na yan. Okay, kung meron kayong choice na idadagdag, go ahead. Ako may idadagdag akong 2 dyan Oo, pero akin na lang muna yon. So, yan, iboto natin yan. Yan na lang yung ibigay natin kay Pangulong Duterte yan na lang ibigay natin kay Pangulong Duterte na regalo. Well, yung mga nandito naman sa Pilipinas, parang awa na ninyo. Kilala po ninyo kung sino yung mga congressman na bumoto in favor of impeachment ni VP Sara. Kilala nyo yan. Alam nyo na congressman nyo yan na tumatakbo yan. Kung sino yung kalaban nyo na iboto ninyo. Huwag na tayong pumayag na yung mga congressman na pumirma in favor of VP Sara's impeachment, ibalik pa natin sa kapangyarihan. Kasi alam naman natin na ang kalaban ng mga Duterte ay mga kawatan kriminal at mga masasamang loob. So let's just say na etong mga pumirma sa impeachment ni VP Sara galit sa mga magagandang adhikain ng mga Duterte para sa bayang Pilipinas. Sila po yung hindrance sa progreso ng Pilipino. Sila po yung hindrance sa paglago ng ating bayang Pilipinas. Kaya wag na po ninyong ipagboboto ang mga ito at parang awa na ninyo itong issue ng GAA, issue ng PhilHealth, wag po natin kakalimutan. Yan po kay Pangulong Duterte, okay yan, gamitin natin na motivation at yan po ang sukdulan ng kasamaan ng gobyerno natin. Wag natin kakalimutan yan, pero lalong-lalo sa lahat yung mga corruptions na ginagawa nila. Dahil dito sa issue ni Pangulong Duterte, medyo nakakalimutan natin yung totoong mga issues ng bayan natin, which is etong kahayupan nila diyan sa budget, kahayupan nila sa pagnanakaw, kahayupan nila sa pangungulimbat ng pera ng taong bayan. At hirap na po ang mga Pilipino. Ang dami ng talagang ang dami ng hindi nakakakain ng tama. Ang dami ng mga kabataan na nakikita natin malnourished na dahil kung ano na lang yun nandiyan dyan. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw meron kang diabetes dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, it's so easy for them to look for alternative options para sila ay magkaroon ng pagkain, hindi lumala yung kanilang mga sakit. Pero dito sa Pilipinas, nako po, wala silang options. Why? The fact na yung nakakapagpa-diabetes sa kanila, hindi nga nila afford. What more yung mga alternative that can save them from itong mga illnesses na ito. Ganon kahirap ang bayang Pilipinas. Ultimong gamot na maintenance nga natin, hinahati pa ng mga Pilipino para lang may mainom sila ng isa ngayon, kalahati bukas. Ganun na po tayo kahirap. Kaya maglagay po tayo ng mga politiko na i-address lahat talaga ng issues ng bayang Pilipinas. Hindi puro politika. Kailangan po natin ng mga leaders na tutulong sa atin para lahat ng mga pangangailangan natin ay makuha natin. Pagdating ng eleksyon, malapit na po yan. That's how many, siguro mga less than 40 days na lang to go. Para mga 41 days na lang. Election na dito sa Pilipinas. And 12 days from now, election na din ng mga OFW. So maglagay po tayo ng mga tamang kandidato. And I hope na after these elections, moving
towards 2028, maging balanse na yung kapangyarihan para talagang magserbisyo na yung mga nasa politika. Hindi na sila mangulimbat, mag-away-away. So, nasa kamay natin ang tagumpay ng bayang ito by means of putting the right people in the position dyan sa gobyerno. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're amazing. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong